Sa isang kasal na nakatali sa obligasyon, hindi ang inaasahang babae ang dumating. Sa halip, isang misteryosong kapalit ang dahan-dahang kukuha ng kanyang damdamin. Laki sa sarap at sagana ang buhay ni Saran. Akala niya, wala nang makakasira sa maganda niyang mundo. Pero sa isang iglap, nawala ang lahat. Nang bumagsak ang negosyo ng pamilya nila, hindi ito nakayanan ng tatay niya at kinuha ang sarili niyang buhay. Ang naiwan na lang sa kanila ay kawalan, kahihiyan, at isang nawasak na tahanan. Sila na lang ng nanay niya ang nagdusa at humarap sa matinding pagsubok. Pero hindi pumayag si Sara na manatiling lugmok. Dala lang ang sarili niyang sipag at determinasyon. Bumangon siya mula sa pinakailalim. Unti-unti, gumawa siya ng sarili niyang daan hanggang sa maging isa siyang iginagalang na deputy sheriff. Naging ibang tao si Saran dahil sa nangyaring iyon. Ang sakit at kawalan na naranasan niya ang nagtulak sa kanya na magsikap lalo. Pilit niyang hinahanap ang tagumpay at karangalan. Yung mga bagay na wala nang makakakuha sa kanya kahit kailan. Kahit na ganun katindi ang galit at pagnanais niyang bumangon, hindi pa rin niya nakalimutan ang kanyang tungkulin. Dahil higit sa lahat, tapat siya sa kanyang serbisyo at sa kanyang bayan. Si Rin naman yung tipo ng babae na halos pangarap ng lahat. Maganda, malumanay, at may likas na bait. May taglay siyang ganda at kabaitan na napakagaan sa pakiramdam ng mga tao sa paligid niya. Pero sa likod ng tahimik niyang ganda, may malalim palang sugat ang buhay niya. Iniwan siya ng sarili niyang ina noong sanggol pa lang siya, dahilan para lumaki siyang walang kinagis ng pinagmulan. Pero hindi siya pinabayaan ng tadhana. Inampon siya at pinalaki ng isang pamilyang buong pusong nagmahal sa kanya. Itinuring siya na parang totoong anak. Ibinigay ang kaparehong aruga, edukasyon, at pantay na pagmamahal, tulad ng sa sarili nilang mga anak. Sa gitna ng pamilyang iyon, naging natatangi si Rin. Mula sa kanyang tumayong ina, natutunan niya kung paano maging matatag at mapagmahal. Natuto siyang magsalita at kumilos ng may respeto, habang marunong din sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga ng pamilya. Sa mundong hinuhusgahan ng isang babae sa kung ano ang kaya niyang ibigay, tila nasa kay Rin na ang lahat. Para sa karamihan, siya ang uri ng babae na pangarap ng sinumang lalaki na makasama habang buhay. Samantala, matagal nang naibigay ni Saran ang puso niya sa iba. Bata pa lang sila, kay Duwang na nakalaan ang pagmamahal niya. Si Duwang ang babaeng kasama niyang lumaki, ang nakakakilala sa kanya bago pa dumating ang hirap, bago ang lahat ng sakit, at bago ang buhay niya. Mahal na mahal niya ito ng buong buo. At ganun din si Duwang sa kanya. Pero sa kasamaang palad, hindi sapat ang pagmamahal lang. Dahil sa utang na loob at sa kagustuhan ng kanyang mga magulang, ibang landas ang pinili ni Duwang. Tinalikuran niya ang lalaking tunay niyang mahal at pumayag siyang magpakasal sa isang lalaking mayaman. Mas pinili niya ang buhay na masagana at panatag na kinabukasan, hindi sa piling ni Saran, hindi sa piling ng lalaking walang maipagmamalaki, kundi ang kanyang pangalan at ang kanyang serbisyo. Napakasakit ng desisyong iyon para kay Saran. Sobra siyang nawasak na halos itapon na niya ang sarili niyang buhay at magpakalunod sa dusa. Lahat ng mayroon sila, mga pangako at alaala, ay basta na lang naiwan sa wala. At si Saran ay naiwang mag-isa. Bit-bit ang bigat ng pag-ibig na hindi na kailanman pwedeng maging kanya. Dahil sa matinding dalamhati ng kanyang anak, hindi na kayang tiisin ng nanay ni Saran na makitang nalulunod ito sa lungkot. Para matulungan siyang makabangon at makalimot, lumapit ang ina sa isang matagal ng kaibigan, ang tumayong ama ni Rin. Noong araw, gumawa ng isang pangako ang ama ni Rin at ang yumao nitong asawa. Kapag itinulot ng tadhana, ipapakasal nila ang kanilang mga anak sa isa't isa. Isang pangako nung mga panahong maganda pa ang takbo ng buhay nila. Kahit may pag-asa sa kanyang puso, hindi pa rin nagpadalos-dalos ang nanay ni Saran.
Nagtanong muna siya sa anak niya kung pumapayag ito. Subalit wala nang interes si Saran sa pag-ibig. Pero sa kabila nito, pumayag pa rin siya. Hindi dahil naniniwala siya sa planong ito, kundi dahil sigurado siyang wala ring mangyayari. Kampante siyang walang pamilyang magbibigay ng anak sa isang lalaking tulad niya. Isang deputy sheriff na walang yaman, walang maipagmamalaking pangalan, at may nakaraang puno ng kapahamakan. Kaya hinayaan niyang matuloy ang plano. Pero may isa siyang kondisyon. Isinama niya sa sulat ang katotohanan na malapit na siyang madestino sa probinsya sa Timog, isang lugar na kinatatakutan ng marami dahil pinamamahayan ito ng mga rebelde at bandido. Isang lugar na walang babaeng maglalakas loob na tirhan. Sa paniniwalang iyon, naghintay si Saran. Sigurado siyang matatapos din ang lahat bago pa man magsimula. Pero iba ang gustong mangyari ng tadhana. Laking gulat niya nang may dumating na babae. Tunay ngang naglakas loob itong maglakbay para lang makasama siya at maging asawa niya. Kahit pa sa lugar na kinatatakutan ng marami. Hindi halos makapaniwala si Saran. Pero noong sandaling makita niya ito, naramdaman niyang may mali. Hindi man lang ito isa sa mga anak ng kaibigan ng tatay niya na inaasahan niyang darating. Isang babaeng nagngangalang Brarali ang nakatayo sa harap niya. Nakatayo lang si Rin doon, naguguluhan sa naging reaksyon niya. At halatang hindi natutuwa si Saran. Hindi dahil dumating ito, kundi dahil sa kaibuturan ng puso niya. Alam niyang hindi ito ang totoong Brarali. Hindi ito ang babaeng nakatadhana para doon. At alam din iyon ni Rin. Hindi pa katagalan, sa isang handaan, itinuro sa kanya ng mayamang matalik niyang kaibigan na si Chalat, ang totoong Brarali. Nakita na ni Saran si Brarali noon, ang totoong Brarali. At ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon, hindi siya iyon. Dito na pumasok ang labis na pagtataka. Hindi naman kasi ganong kalapit si Saran para malaman kung ilan ba talaga ang naging anak ng kaibigan ng ama niya. Para sa kanya, may mali talaga. At ang pagtatakang iyon, mabilis na naging galit. Pakiramdam niya, pambabastos ito sa kanya, na para bang napakababa ng tingin sa kanya ng pamilyang iyon. Kaya nagpadala sila ng isang taong halatang hindi man lang kabilang sa pamilya nila. Tumagos ito sa mismong bagay na matagal na niyang pinipilit ibaon. Ang kahihiyan, ang pag-aalinlangan, ang takot na walang magulang ang buong pusong magbibigay ng anak sa isang lalaking tulad niya. Isang mahirap na deputy sheriff na walang maiaalok, kundi ang kanyang tungkulin at ang nawasak niyang nakaraan. At sa sandaling iyon, iba na ang naging tingin niya kay Rin. Hindi na siya ang babaeng dumating para sa kanya, kundi isang estrangherong nagtatago sa pangalang hindi kailanman naging kanya. Hindi kayang tiisin ng tumayong ama ni Rin na sirain ang pangakong ginawa nila nang yumao nitong ama ni Saran. Isang pangakong nakatali sa tiwala na hinding-hindi niya pwedeng talikuran. Pero hindi rin ganong kasimple ang lahat. Ang totoong Brarali, ang panganay na anak, ay may iba ng mahal. Ang bunsong anak naman, may sarili ring mga pangarap sa buhay na hindi niya kayang ipagpalit para lang sa tungkulin. Dahil dito, kay Rin bumagsak ang lahat ng bigat ng pangakong iyon. Kay Rin na malaki ang utang na loob sa kanila. Pinalaki ng kanilang kabaitan at pinaligiran ng kanilang pagmamahal. Hindi kayang tumanggi ni Rin. Habang pinanghahawakan ng mga kapatid niya ang kani-kanilang pangarap, pinakawalan naman niya ang sa kanya. Para sa kanila, para sa pamilyang nagbigay sa kanya ng tahanan. Inako niya ang responsibilidad at pumayag siyang maikasal. Pero hindi pa sasalamat ang naghihintay sa kanya, kundi pagtaboy. Mula mismo sa lalaking pinili niyang samahan at makasama. Hinarap siya ni Saran ng may matinding lamig na mas masakit pa sa inaasahan niya. Hindi ito maintindihan ni Rin. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang galit nito at ang sakit na dala ng binata mula sa isang pag-ibig na wala siyang kaalam-alam. At kung kailan mas nagiging komplikado ang lahat. Sa mismong araw ng kasal nila, nagbalik si Duang. Nang walang babala, muli siyang pumasok sa buhay ni Saran para muling buksan ang nakaraang kailanman ay hindi pa pala tuluyang naibaon.
Alam ni Rin kung saan lang siya lulugar. Naiintindihan niyang hindi kailanman mahuhulog ang loob ni Saran sa kanya. Hindi sa ngayon at hindi nang ganong kadali. Pero nandoon siya para gampanan ang tungkulin niya bilang asawa, tulad ng ipinangako niya sa kanyang mga tumayong magulang. Kahit tahimik lang siyang sumusunod, unti-unti niyang nakukuha ang atensyon ng binata. Hindi na mapigilan ni Sarah na mapansin ang mga bagay tungkol kay Rin. Nawiwili na siya sa kanya. Napapansin niyang napakahusay nitong mag-asikaso ng tahanan nang walang kahirap-hirap, bagay na nakakapanibago para sa isang babaeng lumaki sa karangyaan. Alam niyang hindi ito si Brarali. Alam niyang hindi ito ang inaasahan niyang darating. Nagsisimula na siyang magtaka kung sino nga ba talaga siya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, muling nagkaroon ng kaunting kuryosidad ang pusong matagal na niyang pinoprotektahan. Determinado si Rin na gampanan ang tungkulin niya, kahit pabastos at malamig ang pakikitungo sa kanya ni Saran. Sa kabila ng lahat, sa loob-loob niya, umaasa pa rin siya na balang araw, tatratuhin din siya nito ng may paggalang. Kalmado siya, magalang, at maingat sa bawat salita, pero hindi siya mahina. Marunong lumaban si Rin, marunong siyang tumayo para sa kung ano ang tama. Matigas ang ulo at hindi nagpapatalo si Saran, at hindi siya inaatrasan ni Rin. Tinatapatan niya ng tahimik na katatagan ang masamang pag-uugali ng binata at ng matibay na lakas ng loob ang pagdistansya nito sa kanya. At inis na inis dito si Saran, mas higit pa sa kaya niyang aminin. Dahil nakikita niyang si Rin ay isang babaeng hindi kailanman yuyuko o susuko, bagay na nagpapasuko sa kontrol na akala niya'y hawak niya. Mahirap para kay Sarah na tanggapin kung gaano kaperpekto si Rin bilang asawa. Kahit nandyan pa si Duwang, kahit hinihila pa siya ng nakaraan, hindi niya na maiwasang maituon ang pansin kay Rin. At nang pumasok sa eksena ang kababata ni Rin na matagal nang may pagtingin sa kanya, bigla na lang nagiging possessive si Saran. Iginigiit na niya ang karapatan niya bilang asawa. At naguguluhan si Rin kung bakit siya nagkakaganoon. Alam ni Rin na imposibleng magmahal si Saran ng ibang babae. Para kay Rin, wala siyang sinabi kumpara kay Duwang. Galing sa mayaman at marangal na pamilya si Duwang, habang siya ay isang ulila lamang. Handa siyang pakawalan si Saran, ang palayain ito para magawa nitong mahalin ang babaeng totoong nilalaman ng puso nito. Subalit naiipit siya sa isang napakahirap na sitwasyon. Mananatili ba siya at iaalay ang buong buhay sa lalaking kailanman ay hindi siya kayang mahalin? O tuluyan na lang umalis para iligtas ang sarili sa sakit ng pagmamahal na hindi masusuklian? Ayaw man aminin ni Saran, pero unti-unti na siyang nahuhulog kay Rin. At sa sandaling iyon, hindi na mahalaga kung siya man ay si Rin o si Brarali. Ngunit naguguluhan pa rin ang puso ni Saran. Sino nga ba ang karapat-dapat niyang piliin? Ang babaeng matagal na niyang minamahal? O ang babaeng handang magmahal ng buong puso at katapatan bilang kanyang asawa? Ang Beloved Loyal Wife ay umani ng napakataas na ratings at naging paborito ng mga manonood sa Thailand nang ito ay unang ipalabas. Hanggang ngayon, nananatili itong isa sa mga pinakatinatangkilik na teleserye nina James at Bella. Nag-iwan ang dramang ito ng mahalagang aral. Ang pag-ibig ay hindi lang basta natatagpuan. Pinaghihirapan din itong buuin. Isang napakagandang kwento ng pag-ibig na puno ng kilig, drama, tawanan, at mga nakakakabang eksenang tiyak na kakapitan mo hanggang sa huli. Kung naghahanap ka ng dramang talagang tatama sa puso, siguradong magugustuhan mo ito. Para sa iba pang must-watch na Thai drama series, mag-subscribe na sa aming channel.